Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang kung manonood, please click mo na yan, Jelmis TV, Manila. Anyway guys, wala nang kumbaya ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video, nakakasyak, binaboy at sinira ang ating coral sa West Philippine Sea ng China. And guys, napakainit na balita ngayon. Naglabas ang Philippine Coast Guard kung ano ang ginawa ng mga Chinese sa ating karagatan. Particularly yung sa Skoda Reef at yung sa Luzon Reef na napakalapit lang sa Palawan. Almost sakop siya ng 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone. At lalo-lalo na itong yung isa, nasa 100 nautical mile lang. Nasa halos baybayin lang ng Palawan. So, napakalapit lang. So, kung maalala nyo, di ba, yung nakaraang administrasyon, akala natin na talagang nung binoto itong si President Duterte, magiging matapang pagdating sa China. Pero kalaunan nakita natin naging BFF pa pala niya, yung China. So, maraming beses, di ba, ang nangyari. Kaya panahon ni Pangulong Duterte, ang daming diplomat protest na pinail nitong si DFA Secretary si Teddy Boy Locsin, di ba? Pero sa kabila na niyan, patuloy pa rin ang pambubuli at kung ano-anong ginagawa ng China sa atin. So, napakalaki ng epekto nito guys sa ating ecosystem, lalo na dyan sa karagatan. Kasi ito yung magkakaroon tayo ng problema sa food security. Actually, na-report na nga, nasa 70% ang nawawala na sa mga isdang hinuhuli ng ating mga mangingisda. At siyempre, ang masaklap nito, dahil nga coral yan, baka hindi na rin niya makita ng mga susunod na henerasyon pag hindi ito inayos. Di ba? Napakalaking damage. So, kung makikita niyo dyan sa video, yung palang mga corals na yan, kinuha dyan, tapos pagkatapos kinuha, dinala sa China, tapos nung binalik, tinapon na lang dyan. So, nakita nyo, di ba? Parang binomba sa ilalim ng tubig ang ating karagatan. Kaluns-lunos talaga ang itsura nito o ang nangyari nito. Kasi guys, malaking epekto nito sa ating food security nga dahil mawawala ng pag-breed ng mga isda kasi diyan lumalaki, diyan nangingitlog, di ba? Tapos yung malalaking isda mo baka mawala na rin diyan kasi nga wala nang makain. Karaniwan kasi sa mga isda kumakain din sa mga corals, sa mga maliliit na isda kinakain nila at yung ano pa mang nasa corals natin sa ilalim ng dagat. Tignan, di ba? Grabe talaga nangyari, di ba? Para namang talagang binastos talaga tayo ng China sa ginawa nilang ito. Dahil alam nila sa kanilang sarili na hindi sa kanila yun. Kaya wala silang pakialam kahit inaangkin nila na sa tingin nila sa kanila. Pero alam nila sa isip nila hindi sa kanila yan. Kaya ganyan na lang. Di ba? Kung sirain ang ating karagatan. Lalo na to tourist spot din ng mga yan. Napakagandang corals pero anong ginawa nila, di ba? So dito makikita rin natin sa Philippine Coast Guard na talagang kailangan na ng Philippine Coast Guard yung ganitong mga barko, di ba? Na kailangan natin sa ating bansa para magpatrol yan kasi napakalawak ng coastline natin guys. Kaya nakakalungkot pag tinignan mo yan dyan sa purpose budget, di ba? Mas malaki pa yung DepEd Secretary sa Confidential Intelligence Fund. Ito talagang kailangan ng mga intelligence fund ng Philippine Coast Guard, National Security, di ba? Ito nangangailangan talaga eh. Kasi ito, pagka binigyan mo ng intelligence fund, at saka ng confidential fund, bibili mo na lang ng barko yan, di ba? Nakikita pa ng taong bayan kung saan napupunta. Kaysa naman dyan sa confidential fund na yan, hindi natin alam kung saan napupunta.
Lalo pa ngayon, mainit na pinag-uusapan ng confidential fund ni Sara Duterte na pinakamalaki guys, 650 million na yan. Nakikita nyo naman dyan sa screen, daig pa ang Philippine Coast Guard, National Secretary, ang NICA, guys. Di ba? Grabe. Hindi mo nakikita samantalang yan. Talagang kailangan ng intelligence, lalo na tinitiktikan na rin tayo ng China na kailangan natin ng mga kagamitan. Eh kung ibili na lang ng barko, nakikita naman pa ng tao, kahit hindi na ma-audit, okay lang. Kasi nakikita naman ng barko. Pero itong confidential fund na to, hindi naman nakikita ng tao yun. Sa audit, di ba, napakaluwag pa, hindi halos makapag-report. Kaya hanggang ngayon, si Inday Sara, hindi niya may explain kung saan napunta yung 125 million. Eh kung i-offer na lang ang lahat ng yan, halos, di ba? Diyan sa Philippine Coast Guard, pambili ng barko, pandagdag ng tao, para dumami yung magpatrolya natin. Hindi yung kinakawawa ang ating, ganyan ang ating karagatan, di ba? Napaka ano eh, napakalungkot na yung mga mambabatas natin, congressman, congresswoman, senador, nakita na nila, di ba? Ang dami nang bumabati ko sa confidential fund. Pero bakit ganun? Mukhang yung kung ano nilagay nilang pondo dyan, hindi na gagalawin, guys. Yung mga ibang congressman, hindi na kumikibo. Wala nang busi-busisi, lalo na sa president at vice president. At sa ibang mga civilian agency. Samantalang ito, para kung tayong binubuli, binobomba, di ba? Ng tubig ng mga Chinese Coast Guard. Tapos wala silang kagamitan. At hindi pa rin priority sa ngayon. Di ba? Kasi diyan mo makikita guys, kung anong priority ng gobyerno. Kung saan mas malaki ang budget, yun ang pinaka priority nila. Kagaya niyan, di ba? DepEd, 650 million, intelligence and confidential plan. NICA, 300 plus lang, di ba? Yung national security, 100 plus million lang. At kaawa-awang Philippine Coast Guard, 10 million lang. No pa, ganun pa lang, ganun din pala. So, hindi priority. Nakikita na nga, binubuli tayo, ganun pa rin, di ba? Yung mga senador natin, hindi rin kumikibo yung iba dyan. Sino lang ang tumatayo halos dyan, di ba? So, nakita naman natin yan, mga senador na mga masasabi natin talagang hindi naman nila maitanggi na maka-China dahil nung panahon ni Duterte yan, sila Idol Robin Padilla, Bongo, Bato, Tolentino, yan. Wala naman yan. Di mo naman yan narinig nung panahon ni Duterte, di ba? Tahimik lang yan. Walang kimo-kimo. Ngayon, medyo matatapang na sila pagdating sa ano. At ngayon, binabati ko sila si Robin Padilla dahil lumalabas na parang kinakampihan parang niya ang China. Nakita naman natin yan, di ba? Binlag din natin dyan, di ba? So, yun guys, kailangan talaga natin ng kagamitan na sana yung ating mga mambabatas bago ipasa itong proposed budget ng 2024. I-prioritize to. Tanggalin na yung mga ibang civilian na agency dyan na hindi naman talaga kailangan kasi ano na lang, redundant na lang eh, di ba? Di ba? Kasi ang kinakatwiran ng iba dyan, kagaya yan, sa DepEd, maghahabol daw sila ng NPA at ng komunista. Eh, meron naman tayong AFP, meron naman tayong PNP, may Marines tayo. Anong ginagawa ng mga yan, di ba? Eh, di sila na magtik-tik sa mga komunista at saka mga NPA na yan. Di ba? Ilagay na lang dyan sa Philippine Coast Guard na kung sino man talaga nangangailangan ang nating national security. Kaya saan nakakakita ng national security mas maliit pa ang budget kaysa sa DepEd. Paano nangyari yun, guys? Paano nangyari yun, di ba? So, dahil kagustuhan daw ng presidente, ng vice president, yung mga senador, walang kibo. Yung mga congressman, wala rin kibo. Pinababayaan na lang. Na which is, litaw na litaw naman na kailangan ng Philippine Coast Guard ng kagamitan ng tao para magpatrolya dyan sa West Philippine Sea para mapangalagaan, di ba? Yung ating West Philippine Sea dyan na alam naman natin mainit ang China dyan. Mapakainit ng China sa pambubuli sa atin. Kawawa ang mangingisda na gusto man nilang mangisda, hindi sila nakakapalag dahil nandyan yung China. So, ang sinasabi dito, ang may kagagawa nito yung mga Chinese militia vessels na
na professional ayon kay Antonio Carpio na nakipaglaban sa arbitral ruling natin sa West Philippine Sea. Meron pala yung mga semi-professional na militia personnel din. Sila yung mangingisda. Kasi yung mga nakabalandra dyan, di ba? Yung maraming barko dyan, talagang nagbabantay lang sa West Philippine Sea. Pero meron ba palang talagang ibang sumisira? Yan na nga, pero Chinese pa rin. Chinese pa rin ang sumisira ng ating karagatan. So kaya sana no, sa ating mga mababatas, mga senador, congressman yan, 'di ba? At yung mga ibang civilian agency na may contingency no, confidential fund at intelligence fund, bawasan nyo naman yan kung ayaw nyo bitawan. Bibigyan nyo naman sa Philippine Coast Guard, sa Army, sa Navy, di ba? Sa National Security. Kasi lumilito, parang politika lang di ba? Yun ang mga pinapriority nila. Maawa po tayo sa ating karagatang mas Philippines na ito yung food security natin na darating yung araw, ito yung pakikinabangan ng mga next generation ng mga kapwa-puan natin. Sana dun sila lalo mas magmalasakit kaysa kung saan dinadala ang confidential fund. Right? So, ganito na lamang guys. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po.